Pinasok po ng mga armadong hold-upper ang isang convenience store sa Malate, Maynila noong linggo kung saan isang Amerikanong customer ang nasawi matapos pagbabarilin. Inaalam ng otoridad ang koneksyon nito sa isa pang hold-upan sa isa pang branch ng tindahan na nakuna naman ng CCTV. Balita hatid ni Michael Fahatin. Sa CCTV footage na ito, makikita ang 4 na lalaki na magkakahiwalay na pumasok sa 7-Eleven sa Liberia sa Maynila. Ang isa'y makikitang nagbabayad sa harap ng kahera habang iba'y animoy nagmamasid lamang. Maya-maya lang, naglabas na ang mga ito ng mga baril at nagdeklara ng hold up sabay tutok ng mga baril sa mga empleyado. Armado malaki ng 45 caliber at 9mm ng mga baril. Ang manager ng convenience store binatukan pa habang nakatutok ang baril ng suspect sa kanyang bungo. Ang empleyadang ito naman, pilit tinatakpan ng hold up ang kanyang bibig para hindi makasigaw. Takot na takot ang mga empleyado, lalo na nang sapilitan silang ipasok sa isang kwarto. Agad nilimas ng mga suspect ang pera sa kaha. Kumuha pa ang mga ito ng tinda sa convenience store. Isang linggong nakalipas ang 7-Eleven sa panulukan ng FB Harrison at Ocampo Street, Malate naman ang hinold up. Kung saan patay ang Amerikanong si Robert Edward Armstrong. 4 na armadong lalaki rin ang nagpanggap ng mga customer at nagdeklara ng hold up. Tinutukan ng mga empleyado at pilit na pinapasok sa kwartong ito. Saka nilimas ang pera ng kaha. Tumakas daw si Armstrong at tumakbo papalabas patungo sa kanyang kotse. Kaya pinagbabaril siya ng mga suspect. 2 putok po ng baril. 2 putok. Tapos, anong ginawa nyo na? Nagtago na ho kami. Kasi nagulat ho kami, may pumutok ho ng baril eh. Tapos, sumilip ka siyempre. Hindi pa ho. Hindi pa, Eh kung andyan pa ho yung mga mga hold-upper, di ba? Walang security guard at hindi gumagana ang CCTV sa convenience store nang pasukin ng mga suspect. Ayon sa MPD, malaki raw ang pagkakatulad ng estilo ng pang-hold up sa 2 branch ng convenience store, maging ng kalibre ng mga baril na gamit ng mga suspect. Kaya posibleng iisang grupo raw ang gumawa ng krimen. Ayan, ito yung isa sa suspect na kunyari may tinitignan na bibilin. Tapos ito, approaching yung isa. Dalawa na. Ayan. Ayan, nag-announce na siya ng hold up. Ayun yung isa. Ito yung pangatlo. Ayun yung isa. Yung isa rito, naka-armado ng 9mm. Yung isa, armado ng 45. The same caliber nung bullet, nung spent shell na na-recover dito sa FB Harrison Vito Cruz. Ayun man, ayon sa MPD Homicide, hindi raw nila isinasantabi ang posibilidad na puntirya ng grupo si Armstrong. Sa statement naman ng 7-Eleven, nakikiramay sila sa pagpanaw ni Armstrong. Nagkabit raw sila ng mga CCTV camera sa lahat ng kanilang tindahan at franchise, pero sa kasamaang palad, hindi gumana ang CCTV camera sa kanilang Harrison branch. Nagkipagtulungan daw sila sa mga otoridad sa agad na pag-aaresto sa mga suspect. Makikilala nyo itong mga taong to, ipagbigay alam lamang nila sa aming opisina at pwede silang tumawag sa numerong 524-4311 upang makipag-ugnayan para mahuli itong mga suspect na to. Michael Fahatin, GMA News.